water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. My Savior, Redeemer, lifted me from the narrow clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, and you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the narrow clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, and you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you live, and you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Here I stand, forever in your mighty hand, living with
knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered only to you. You set me in your family and calling me your own. Now I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire is to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. I have decided, and I have resolved to wait upon you, Lord. My rock and redeemer, shield and reward, I'll wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us. Certain as the dawn appears, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, you'll come. We are not shaken, we are not moved. We wait upon you, Lord. Mighty deliver, triumphant truth. We wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us. Certain as your word endures, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again.
Let's be healed. Let's be okay. Christ is with you. You'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Araw sa lahat mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating online worship. Ang ating mensahe sa umagang ito ay makikita sa ikalawang Samuel, kabanatang 8, mga talatang 1 hanggang 18. At ito ang mababasa. Pagkatapos nito, linusog at linupig ni David ang mga Pilistiyo, kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Linupig din niya ang mga Moabita, pinalihiran niya ng pahiga ang mga ito, at sa pamamagitan ng isang panukat. Nagpasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat 2 sukat ay pinapapatay at pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbayad ng mga buwis. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng Haring Rehob ng Suba. Si Hadadezer ay nagpunta noon sa lupain sa baybaying ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupang iyon. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20 kawal, 20,000 kawal na lakad ang bihag ni David. Pinilayan niya ang mga kabayo, maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila sa 100 karawahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya't nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Bita at Birutay, mga lungsod ni Hadadezer. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway nito'y. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisiglang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang linupig, sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Filistia at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob, na hari ng Suba. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng Asim. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at laging alipin niya ang lahat ng namamayan noon. Doon, pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya nagpunta. Naghari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan.
Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Siruyas. Si Jehoshaphat naman ang anak ni Alihud, ang kalihim ng pahamalaan. Si Sadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ang lahat ng kasulatan ay si Seraya. Si Binaiyas na anak ni Joiada ang pinamahala niya sa mga bantay ng Keretiyo at Peletiyo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbing ring mga pari. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, Deacon Nat. Ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat po sa atin at kahit po may pandemya tayong kinakaharap ay nagpapatuloy pa rin po ang gawain natin sa Christ to the World Makati. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil malaya po tayong nakakapagpahayag ng kanyang salita. Tayo po ay dadako na sa last quarter ng taong 2021 at ito po ang ating tema. God builds our home as He builds our leaders. Our topic for this month is the battle belongs to the Lord. Kapag naririnig po natin o narinig natin ang salitang the battle belongs to the Lord, ano po ang pumapasok sa ating isip? Naiisip po ba natin na ang Diyos mismo ang makikipaglaban ng literal o ang naiisip natin na lahat ng ating kinakaharap dito ay laban ng Diyos? Mga kapatid, hindi ito literal na pakikipagdigma ng Diyos. Ito ay pagtitiwala sa kanyang kakayahan, kalooban at kapahintulutan na kahit anuman ang ating kaharapin, manalo o matalo, tayo pa rin ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain ngayong araw, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil patuloy nyo kaming ginagabayan, sinasamahan, at hindi po kayo nagkukulang, nagpapabaya sa amin, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa inyo, O Diyos, sa katigasan ng aming mga ulo, sa mga nagagawa naming pagkakamali, Panginoon. And Lord, naway may maunawaan kami sa gusto niyo pong ipaunawa, ipakita sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Kaya Ama, patuloy niyo kaming samahan sa mga sandaling ito, Panginoon. Kaya Lord, we praise you. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ay binigyan ko po ng pamagat na tagumpay ni David sa lahat ng panig. Tagumpay ni David sa lahat ng panig. Kung mapapansin po natin sa talatang binasa ni Deacon Nat o dun po sa 2 Samuel chapter 8, ay may kita po natin dito ang pagpapalawak ng kaharian ni David sa ilalim ng kamay ng Panginoon. Ito po ang sinabi sa talatang 6 at 14. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Ang pangunahing mga kaaway po ng Israel ay natalo lahat habang ang kaharian ni David ay umabot sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Take note on this po mga kapatid. Ang pananakop po na ito ay nangyari bago ang 2 Samuel chapter 7. Ito po ang sabi sa verse 1. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. So napakalinaw po na nangyari na muna ito bago po ang chapter 7. Ang mga Pilisteo ay ginulo ang Israel sa loob po ng maraming siglo at madalas nilang pinangingibabawan ng Diyos. Nagmamalaki sila sa Diyos, nagyayabang sila sa Diyos. Sa paghahari po ni David, kapwa niya sinalakay at sinupil ang mga nakakagalit na kalaban na ito.
hindi maiwasan po ni David na labanan ng mga Filisteo sapagkat ang Israel ay talunan sa kanila ng maraming beses dati. So lagi pong natatalo yung mga Israelita sa mga Filisteo kasi malalakas po sila at mas advanced po kasi yung mga kagamitan nila. Pero nung panahon po ni David, dito po sa ating pinag-uusapan ay malinaw po na nagwagi si David sa tulong po ng Diyos. Ang digmaan po ni David laban sa mga Moabita at ang malupit na pagtrato niya sa kanilang hukbo ay tila po wala rin sa lugar. Mga kapatid, ang lola po ni David ay isang Moabita at siya ay nagngangalang Ruth. At maging ang mga magulang ni David ay ipinagkatiwala niya sa mga Moabita. Ito po ang sabi sa 1 Samuel chapter 22 verses 3 at 4. Mula roon, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. At maaaring ang mga taga-Moab po ang pumatay o nagmaltrato sa mga magulang ni David. Hindi po nais ng Diyos na sirain ng Israel ang bawat kapitbahay na bansa. Nais ng Diyos na ang Israel ay maging mapalad at malakas sa ibang mga bansa upang sila po ay kilalanin. Sabi po sa 2 Samuel chapter 8 verses 3 to 8, tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ni Haring Rehob ng Soba. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain sa baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilayan niya ang mga kabayo, maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila ng 100 karwahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buwat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya't nagtago siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggalang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotay, mga lungsod ni Hadadezer. Ang pamamayani po ni David ay umabot hanggang sa ilog Euphrates. Ang hangganan ng Israel ay dinala hanggang sa linya ng Euphrates. Sa gayon, ang pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham ay natupad. Ito po ang sabi sa aklat ng Henesis, kabanatang 15, talatang 18. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, "Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Pagkatapos po ay nariyan ang Syria, ang malaking bansang pagano sa hilaga, nahati sa 2 pangkat na may mga kapital sa Zoba at Damasco. Nagkasama po sila para sa proteksyon, ngunit nakita nilang walang magawa laban sa lakas ni David. Parang napansin po nila kahit magsama sila na hindi po nila kaya labanan o gapiin dahil sobrang lakas po nila David dahil kasama nga po nila ang Diyos. Pinanatili ni David ang isang maliit na bilang upang magpakita ng kamanghamanghang pagpipigil sa sarili at pagtitiwala sa Diyos. Sinunod ni David ang prinsipyo na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomyo. Ito po ang sabi sa aklat ng Deuteronomyo, kabanatang 17, mga talatang 15 at 16. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magpakarami ng kabayo para sa kanyang sarili.
hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na wag nang bumalik pa roon. At ganap na tumanggi na magtiwala sa mga kabayo bilang sandatan ng militar. Si David, ang kanyang tiwala po ay nasa Diyos. Tayo po ba, kapag tayo po ba ay may digmaang kinakaharap sa ating mga buhay o sa ating buhay, kanino po ba tayo lumalapit? Tayo po ba ay lumalapit una sa ating kapatid, sa ating asawa? Ano po ba ang paraan natin? Lagi po ba nating hinuhuli ang Diyos? Tandaan po natin mga kapatid na sa lahat po na ating kakaharapin sa ating buhay po, dapat po laging inuuna natin ang Diyos. Hindi po dapat siya nahuhuli. Dapat lagi po tayong sasangguni sa kanyang salita. Diyos po dapat ang lagi nating unang nilalapitan. Kinuha ni David ang kaluwalhatian ng kalaban at ginawang mga tropeyo ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ang mga kalasag na ginto ay itinakda sa templo at nagpatotoo sa gawain ng Diyos at sa pamamagitan po ni David. Sabi naman po sa Ikalawang Samuel, Kabanatang 8, mga talatang 9 hanggang 14. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang mga anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway ni Toy. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig, sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Pilistia at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob na hari ng Zoba. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Ipinadala ni Toy si Joram na kanyang anak kay Haring David upang batiin siya at pagpalain. Nakita ng mga kalapit na bansa, ang kamay ng Diyos ay nakay David po. Napansin po nila ito at binigyan siya ng karangalan at mga regalo. Alam nila na ang isang malakas, makadiyos na pinuno ng Israel ay mabuti para sa buong pamayanan ng mga bansa. Hindi lamang mabuti para sa Israel po mismo. Hindi lahat ng paganong bansa na nakapalibot sa Israel ay galit sa Israel o sa kanilang Diyos, at hindi sila tinrato ni David na para bang galit sila. Ito po ang problema. May mga malalapit po sa atin na akala natin nakaaway po natin sila dahil hindi po sila nakikisama o nakikibahagi sa ating gawain. Sa ganitong pagkakataon po, dapat po natiyakin natin na sila ay naisasama po natin sa ating panalangin araw-araw upang kumilos ang Diyos para sa kanilang kaligtasan. Tandaan po natin na the battle belongs to the Lord, hindi po sa atin. Nang matanggap ni David ang pagkilala mula sa mga bansa, ay inaalay niya ang lahat sa Panginoon. Alam niya na ang papuri at luwalhati ay pag-aari ng Diyos, hindi po sa kanyang sarili. Kasi po, aminin naman natin o hindi, ito po ang problema. Tayong mga tao, kapag may natatanggap po tayong mga achievements sa ating buhay, ay mas kinikilala po natin yung ating sarili. Gusto po natin, tayo po yung nagiging tanyag, hindi po ang ating Diyos. Tandaan po natin na lahat ng meron tayo ay sa biyaya lamang po ng Diyos. Manalo o kung anumang tagumpay po ang makamit natin sa ating buhay ay sa biyaya lamang po ito ng Diyos. Kakayanin po ni David ang tagumpay, pati na rin ang maliwanag na pagkabigo. Si David, manalo o matalo ay ayos lang dahil siya po ay lubos na nagtitiwala sa Diyos. Hindi siya magagalit, hindi siya maiinis, hindi siya manunumbat na bakit mo ako pinabayaan dahil alam niya po kung ano ang plano ng Diyos. Mula sa Syria, mula sa Moab, mula sa mga tao ng Ammon, mula sa mga Pilisteo, mula sa Amalek, sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga nasupil na bansa, nalaman natin na ang mga tagumpay ni David
ay kompleto. Ginamit ng Diyos si David upang akayin ng Israel sa tagumpay laban sa mga kaaway sa bawat direksyon. Nagmamay-ari ang Israel ng higit sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Napakahusay po ang nagawa ni David o ginawa ni David laban sa mga kaaway ng Diyos. Hindi po katulad ni Saul, hindi nasayang sa pakikipaglaban sa bayan ng Diyos. Sabi naman po sa 2 Samuel, Kabanatang 8, mga talatang 15 hanggang 18. Nag-ari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruias. Si Jehoshaphat naman na anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan. Si Zadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. Si Benanias ay anak ni Hoiada ang pinamahala niya. Sa mga bantay na Kereteo at Peleteo, ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbering mga pari. Ang kabanatang ito po ng tagumpay, pagpapala at kaunlaran ay naglalarawan sa pambansang buhay ng Israel sa panahon po ng paghahari ni David. Ito ang kadahilanan kung bakit siya ay pangkahalatang itinuturing na pinakadakilang hari o pinuno ng Israel na mayroon. Ganito ang nais ng Diyos na maghari sa buhay ni Saul, ngunit nilabanan ni Saul ang Panginoon at tinanggihan ng kanyang espiritu. Dahil pinayagan po ni David na sakupin siya ng Diyos, ang mga bansa ay nasupil sa harap ni David. Pinapakita po nito ni sa David ay isang dakilang hari sa kanyang sariling bayan. Hindi lamang laban sa mga kalapit na bansa, natupad niya kung ano ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan upang mapangasiwa ng paghuhusga at hustisya. Walang dakilang pinuno ang nagtagumpay sa kanyang sarili. Ang pinakamaliit na mga samahan lamang ang pinamamahalaan ng maayos ng walang likas na matalino at nakatuon na koponan. Bahagi po ng tagumpay ni David bilang isang pinuno ay natagpuan sa kanyang kakayahang magtipon, sanayin, magbigay kapangyarihan at mapanatili ang nasabing koponan. Hindi rin po natin nakita ang ganoong listahan tungkol sa pag-aayos ng gobyerno ni Haring Saul. Magkaiba po talaga sila. Ito ay dahil ang pamahalaan ni David ay may mahigit na forma at istruktura kaysa kay Saul. Walang nagawa sa kaharian ng Diyos nang hindi nagtatrabaho sa pamamagitan ng kaayusan at organisasyon. Bagaman, maaring mukhang ito po ay isang ilusyon. Sa likod ng mga eksena ay gumagalaw ang Diyos ng may lubos na kaayusan, kahit na minsan hindi po natin ito nakikita. Bilang pagtatapos po, wag po tayong matakot. Diyos po ang ating kasama. Manalig at magtiwala po tayo sa kanyang lubos na kapangyarihan, dahil ako po ay nakatitiyak na sa ating mga kinakaharap, mabuti man o masama, ay may kapahintulutan po ang Diyos para po tayo ay magsaya at matuto. Muli mga kapatid, wag po nating kaliligtaan na banal ang Diyos. Opo, mapagmahal ang Diyos, pero hindi po yung dahilan para tayo po ay magpatuloy sa ating mga kasalanan, dahil banal ang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan nating tigilan. Magsisi, iwaksi, talikuran po natin ang ating mga kasalanan, dahil ang Diyos po ay banal at makatarungan. At higit sa lahat, ang kapatawaran ay nangangailangan lamang po ng kapalit na dugong handog, at ito po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming napag-aralan, Panginoon, ay may apply po namin sa aming buhay, na lahat po ng aming kakaharapin ay maiisip namin na ito po ay inyong laban, hindi po laban namin, O Diyos. Lord, patawarin niyo kami kung nagiging mahina kami, nagmamalaki kami, na kinakaya namin o kakayanin namin ng isang bagay nang hindi kayo kasama, Panginoon. Lord, patawad po. Lord, bigyan niyo kami ng maayos na kaisipan na magampanan namin ang tungkulin namin bilang inyong anak, bilang inyong lingkod, Panginoon, na maipangaral po kayo ng tama, O Diyos.
Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami rin po ay nananalangin para sa mga kapatid naming may sakit, nanghihina, Panginoon, at may mga pangangailangan sa ibang aspeto ng kanilang buhay. Patuloy niyo silang pagpalain. Lahat kami, Panginoon, ay tulungan ninyo sa gitna ng pandemya ang aming kinakaharap, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa amin sa araw na ito. Muli, sa inyo po namin binabalik ang kapurihan. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Naway na pagpala po tayong lahat. Maraming salamat muli. God bless us all.